Maririnig ang mga yapak ng taong dumating, sinabi nito na hindi niya talaga gusto kapag umuulan. Lumingon si Ed para tingnan ang dumating, natanong nito kung kanina pa ba iyon naroon at pinapanood ang mga nangyayari. Makikita natin ang taong dumating, si Lortel, at dahan-dahan itong naglakad papalapit kay Ed. Patuloy lamang ito sa paglalakad at dinaanan si Ed, nasabi nito na kailangan maging mabilis ang kanilang mga kilos, bago pa mag-umpisang kumilos at makialam ang mga tauhan ng akademya. Pero napatigil sa paglalakad si Lortel at tinanong nito si Ed. Habang nakatalikod sa isa't isa, tinanong ni Lortel si Ed kung mayroon na ba itong napatay, naging seryoso ang mga mata ni Ed nang marinig ito. Bahagya siyang natigilan, pero sinagot din niya si Lortel nang wala pa. Napangiti si Lortel habang sinasabi kahit naman siya ay ganun din, ano ba ang pinag-uusapan ng dalawang ito? Pero habang sinasabi ito ay naalala ni Lortel ang kanyang nakaraan, ang sandaling tumatakbo siya ng mabilis para tumakas, ang mga mali niyang nagawa para lamang mabuhay. Ang pagsira sa buhay ng iba para lamang masigurado ang kanyang sariling buhay, at ang pagtraidor sa iba bago pa siya traidorin ng mga ito. Nasabi niya sa kanyang sarili na wala siyang ibang pagpipilian, na kailangan niyang gawin ang mga bagay na ito para lamang mabuhay. Sa mga naging desisyon niya para sa pinaniniwalaan niyang tama at para sa kagustuhang mabuhay, kaya siya nakilala bilang si The Golden Daughter. Natigilan si Lortel, habang naaalala ang mga ito, alam niya sa kanyang sarili na walang sino man ang maaawa sa kanya. Pero muli siyang nagsalita at tinanong si Ed. Habang umaakyat sa hagdan, tinanong ni Lortel si Ed kung kakaawaan ba nito ang isang taong katulad ng nabanggit niya, pero tahimik lamang si Ed at hindi kaagad nakasagot. Dahil alam ni Ed kung ano ang magpinagdaanan ni Lortel, naisip ni Ed na ang kalungkutan ay maaaring danasin ni Newman, mabuti man siya o masama. Tiningnan ni Ed si Lortel habang iniisip na marahil naghahanap itong si Lortel ng makakaramay sa kanyang kalungkutan at pagdurusa, dahil sa mga sandaling katulad nito, ang malaman na mayroon kang karamay ay siya namang makakapagpagaan ng kanyang kalooban. Pero sa katanungan ni Lortel, kung kakaawaan ba niya ang taong nasabi nito, direkta niya itong sinagot na hindi. Seryoso ang mga mata ni Ed nang sagutin ang tanong ni Lortel, dagdag pa nito, kailangan niyang tanggapin ang responsibilidad sa bawat hakbang at aksyon na gagawin nito. Napangiti si Lortel at humingi ng paumanhin kay Ed dahil sa mga biglaan nitong tanong. Lumingon si Lortel kay Ed at sinabing kailangan na niyang umalis at gawin ang kanyang parte dahil wala na silang sapat na oras. Nagpatuloy sa pag-akyat si Lortel at naiwan nang mag-isa itong si Ed sa unang palapag ng Opheles Hall. Napaupo si Ed sa isang upuan, yumuko, pinaikit ang mga mata at napabuntong hininga. Tila ba pinag-iisipan ang mga susunod na mangyayari, o baka naman pinag-iisipan niya kung bakit ba kasi siya nadamay sa kaguluhang ito. Naging seryoso ang mga tingin ni Ed, habang nag-iisip, sa mga oras na ito ay pinag-uusapan na Lortel at Elris ang susunod nilang hakbang. Kung pagbabatayan ang laro, ay mapagdedesisyonan nilang palalain ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-overload ng mga ward spell sa Opheles Hall, at pagkatapos ay ipasa kay William ang control sa mga ward spell. At sa oras na matanggap ni William ang lahat ng magic power na nanggaling sa hindi mabilang na ward spell sa buong Opheles Hall. Ang siya namang magiging 4th floor boss. Napaunat si Ed habang iniisip na ang susi sa laban na ito ay matalo si William sa pinakamabilis na paraan bago pa ito tuluyang mawalan ng kontrol dahil sa pag-overload ng mga ward spells, at ang kailangan lamang niyang gawin ay antayin na sumugod si Taily. Habang mag-isa sa unang palapag ng Opheles Hall ay naisip nitong si Ed na sa oras na magawa niyang mapigilan si Taily ng panandalian ay magpapatalo na siya at hahayaan itong makaakyat, pero alam din niyang hindi niya maiiwasan na masaktan sa magiging laban. Habang iniisip ni Ed ang kanyang pagdaraan ng hirap ay patuloy ang pagbuhos ng ulan sa labas ng Opheles Hall. Sa Rose Garden habang bumubuhos ang malakas na ulan, makikita ang isang magarang karwahe na nakatigil. Habang si Yankar naman ay naghihintay sa lugar na napag-usapan nila ni Ed, napansin nito ang karwahe at naisip na marahil ay may importanteng bisita na dumating, at kung kailangan ba niyang umalis. Naisip ni Yankar na marahil hindi alam ni Ed ang tungkol sa bisitang dumating dahil nag-iwan lamang ito ng mensahe na nagsasabing mahuhuli siya ng dating at kung maaari ay hintayin siya ni Yankar. Namula ang mga pisngi ni Yankar habang iniisip na marahil ay may inihahandang sorpresa itong si Ed para sa kanya.
Kaya naman sa gitna gabi at malakas na buhos ng ulan, ay makulay ang buhay habang napapalibutan ng mga rosas ang paligid ni Yenkar ay nagdesisyon itong hintayin si Ed. Halos hindi makatulog itong si Yenkar kakaisip kung ano ang gustong pag-usapan nitong si Ed, pero nakakaramdam din itong si Yenkar ng konsensya dahil patuloy siyang nakakatanggap ng balita kung ano ang ginagawa ni Ed dahil sa mga chismis ni Merilda. Ang niyang hindi lamang si Lucy ang madalas pumunta sa lugar ni Ed, dahil pati si Prinsesa Pinia, Belmaya, Ziggs, at pati na si Lortel ay nakikita sa lugar ni Ed. At ang katotohanan na karamihan sa mga ito ay babae ay talaga namang, thirst, mapapailing na lang ako kasabay ng mga elemental spirit na ito, hindi talaga maganda ang sitwasyon, hindi talaga maganda. Kaya naman itong si Yenkar na napapalibutan ng mga rosas at makulay ang buhay ay desidido na hintayin si Ed kahit na ano pa ang mangyari. Pero bigla na lamang hinawakan ni Yenkar ang hair clip niya sa buhok at naisip na hindi dapat itong persimmon flower clip ang kanyang ginamit. At marahil mas maganda kung yung cosmos flower ang ginamit niya. Ano ba ang problema kung persimmon o cosmos parehas naman yung flower? At talaga namang natigilan pa itong si Yenkar at napaisip, pinroblema talaga niya ang persimmon at cosmos, OMG. At sa gitna ng kalituhan ko kung ano ang pinagtatalunan mag-isa nitong si Yenkar, ay nagdesisyon itong hintayin si Ed kahit na anong mangyari. Pagkatapos niyang magpalat ng hair clip, palitan ang persimmon flower hair clip ng cosmos flower hair clip, utang na loob talaga nga naman. At naglakbay na nga itong si Yenkar pabalik ng Ophelis Hall para magpalat ng hair clip, hindi talaga makaget over itong si Yenkar, pati na rin ako, hindi makaget over kung bakit kanina pa natin pinag-uusapan itong hair clip. Habang sa labas ng Ophelis Hall makikita natin ang tatlong tao, pinag-uusapan nila kung ang pagsugod ba ng direkta sa Ophelis Hall ang tamang desisyon, pero sinabi ng isa sa kanila kung alam ba nag-iba kung gaano kamahal ang mga medicinal herbs na pinapatuyo niya sa loob ng kanyang silid. Galit na galit si Elvira habang sinasabi sa kanyang mga kasama kapag hindi niya nalagyan ng preservation spell ang mga ito sa oras ay magbabago ang kanilang properties kaya naman maaaring mabaliwala ang kanyang eksperimento. Si Taylor at Ayla pala itong kasama ni Elvira, habang nasabi ni Taylor kay Ayla na kung maaari ay pigilan niya itong si Elvira dahil nais nitong sumugod sa Ophelis Hall ng mag-isa, habang si Ayla naman ay napaisip na kung bakit hindi na lamang nila hayaan itong si Elvira na gawin ang gusto nito. Dahil kung tutuusin itong si Elvira ang top student ng Alchemy Department, at kaya entong protektahan ang kanyang sarili, at kung mayroon mang mapapahamak ay siguradong hindi itong si Elvira, kundi yung mga nagwawalang estudiant, dahil sa oras na magbato na ito ng kanyang mga potion ng walang pakialam sa iba siguradong mahirap na itong pigilan. Nagmamadali itong si Elvira sa paglalakad habang sumusunod itong si Taylor at pinipigilan siya. Pero sinabi lang ni Elvira na tumahimik ito at sumama sa kanya dahil kailangan nilang makarating sa kanyang silid sa ika-4 na palapag, sumusunod naman itong si Ayla habang sinisigurado kay Elvira na kailangan lamang nilang makarating sa silid nito. Pero sinipa bigla ni Elvira ang pinto at sinabing kung mayroon mang hamarang sa kanila ay kailangan lang nilang sumugod at lagpasan ito. Pero bigla itong natigilan sa kanyang pag-aamok at napatingin sa kanyang harapan. Dahil sa harap ni Elvira, Taylor at Ayla ay mayroong nag-aabang sa kanila. Ang mid-boss sa unang palapag ng Ophelis Hall, dun. Si Ed Roth Taylor, habang nakaupo at pinagmamasdan sila, dun. Mabilis na pinrotektahan ni Taylor si Ayla, sabay tanong kay Ed kung ano ang ginagawa nito sa Ophelis Hall. Seryosong pinagmasdan ni Elvira ang paligid. Nakita niya ang mga bakas sa sahig, kung ganoon malinaw na mayroon nang dumaan dito. Ang mga sira-sirang gamit loob ng Ophelis Hall. At si Ed Roth Taylor na nag-aantay sa ibaba ng hagdan. Napangiti si Elvira habang hindi pa rin maunawaan ng kanyang kasama na si Taylor at Ayla ang nangyayari. Direktang tinanong ni Elvira si Ed kung plano ba nito na pigilan sila sa lugar na iyon. Tiningnan ni Ed si Elvira at humingi ng paumanhin, sinabi nito sa kanila na hindi sila maaaring makalagpas sa lugar na iyon. Napangisi naman itong si Elvira at natatawang nagtanong kung mayroon ba itong paraan para pigilan siya, dahil narinig nito kay Ziggs na mahusay sa paggamit ng kanyang magic skills itong si Ed. Pero sa huli ay isa lamang itong second-year student na kaya lamang gumamit ng basic spells.
Habang ang kasama niya ay isang magaling na sword fighter at isang mage na may sapat na kakayahan bilang isang first-year student at siya isang top alchemist ng kanyang klase, at sa kahit anong anggulo mo tingnan ay lamang sila. Hinawakan ni Taylor ang kanyang espada at tinanong si Ed kung bakit niya ginagawa ito, at sabihin sa kanila kung ano ang nangyayari sa itaas na palapag. Natigilan si Ed, hindi niya nagawang sagutin ang tanong ni Taylor, baliw ata itong si Taylor. Tinatanong mo kung anong nangyayari sa itaas na palapag? Sino tatanungin natin pare-parehas tayo nandito sa baba, pati ako na nagkukwento nandito din. Pero biglang sumugod itong si Taylor at sinabing kung hindi gustong sagutin ni Ed ang kanyang tanong ay wala siyang magagawa kundi pilitin itong magsalita. At talagang pinagpilitan nitong si Taylor ang kanyang pinaglalaban na malaman kung ano ang nangyayari sa itaas na palapag. Pero mabilis namang hinagis ni Ed ang isang bagay sa direksyon ni Taylor para pigilan ito. Pero mabilis ding hinati ni Taylor sa dalawa ang bagay na hinagis ni Ed gamit ang kanyang espada, susme bigla na lang. Naging umaatikabo ang mga pangyayari. Seryosong pinanood ni Elvira ang mga nangyayari. Nagcast si Ed ng isang magic spell at kung pagbabatayan ang dami ng mana na gamit dito ay malalaman agad na isa itong beginner magic. Sa isip ni Elvira dahil isang mage si Ed na mahina sa melee combat ay siguradong pagtutuunan nito ng pansin si Taylor. Pero laking gulat ni Elvira, hindi siya makapanila sa kanyang nasasaksihan. Dahil nag-pose si Ed na parang isang K-pop idol, itinaas nito ang kanyang kamay, susme kayong mga fan sigurado akong alam ninyo ang pose na ito. Biglang nagcast si Ed ng wind slash at tinamaan ang chandelier sa itaas. At tama naman na mahuhulog ito sa direksyon ng pasugad na si Taylor, napansin ni Taylor ang nahuhulog na chandelier. Kaya mabilis itong umilag para hindi siya tamaan at ang chandelier naman ay bumagsak as kaninang kinatatayuan ni Taylor. Narinig ng mga estudyant ng Opheles Hall ang ingay pero wala silang magawa dahil kasalukuyan silang nakakulong sa kanilang mga silid. Makikita natin ang takot na si Clivius na nakaupo sa isang sulok ng kanyang silid, habang tinatanong kung ano ang nangyayari sa labas. Napuno ng alikabok ang paligid at hindi nila alam kung gaano ang nangyayari. Tinanong ni Taylor si Ayla kung ayos lamang ito at sumagot ito ng ayos lamang siya. Sunod na tinanong ni Taylor si Elvira kung ayos lamang ito, na siya naman ding sumagot na ayos lamang siya. Pero hindi pa tapos si Elvira sa pagsasalita ay bigla itong napuno ng takot. Isang wind slash ang dumaan sa kanyang harapan at nagawa nitong mahiwa ang kanyang buhok. Nagawa din nitong mahiwa ang tali sa bag ni Elvira kaya naman nahulog ito sa sahig at kumalat sa paligid ang mga potion na laman ng bag. Tiningnan ni Elvira si Ed, habang sinasabi na talagang seryoso ito na pigilan sila, na nangangahulugang mayroon talagang nagaganap sa itaas na palapag. Pero sa harap niya ay puro lamang alikabok at ang nahulog na chandelier ang makikita. Tiningnan ni Elvira ang mga potion niya na nagkalat sa sahig. Sinubukan niyang abutin ang mga ito habang naghahanda sa susunod na gagawin ni Ed. Pero bigla na lang sinabi ni Ed ang salitang ignite. Bigla na lamang nagliyab ang paligid at hindi nagawa ni Elvira na makuha ang kanyang mga potion. Napuno ng apoy ang paligid, nagawa ni Ed na pigilan ang tatlo sa pag-abante, dahil sa apoy, at nagawa na niyang may handa ang lugar na kanilang paglalabanan sa kanyang pabor. Habang napapalibutan ng apoy ay kinakabahan nitong si Elvira, na sabi nito na hindi maganda ang sitwasyon para sa kanila, dahil ang mga kilos ni Ed Rothstaylor ay mabilis at sigurado. Habang tinitingnan ni Elvira si Ed na napapalibutan ng apoy, hindi niya magawang sisihin si Ziggs dahil hindi nito sinabi ang lahat tungkol kay Ed. Dapat sinabi nito na hindi lamang sa magic skill mahusay itong si Ed. Teka, saan pa ba mahusay itong si Ed kung ganun, habang nag-iisip ni Elvira? At habang hindi natin alam kung saan napunta si Taylor at Ayla, itong si Ed ay naghahanda na para sa kanyang magiging laban. Hindi na siya mukhang extra sa pagkakataong ito, ni hindi rin siya mukhang bida, bagkus, kontrabidang kontrabida ang dating ni Ed ngayon.